Okay, magandang umaga. Nakakatanggal ba ng offense pag sinabihan kang no offense? Kung tutusin, Ang tawag ba sa pink na kambing ay kamping? ano? Seryoso ka? Anong itsura ni Sir Jed na may buhok? Ito yung sa high school, ito yung sa college, at ito yung week pics. Bakit nagkakaroon ng sakit ang mga tao? Ano ba mas gusto mo? Yung mahabang sagot o yung maikling sagot? Paano naman ang tiyan ko? Normal lang bang magloko? Baka normal para sa'yo. Tunog ba ang katahimikan? Sunod. Sir, ikaw po ba yung assistant na tumutulong dito? Oo. Ano ba yung problema niyo? So, ganito po kasi yung nangyari. Nag-lesson po kasi si Sir Jed ng tungkol sa muscle ng katawan. Tapos ginulo ko ni Lawrence. Sabi niya, Gusto ko maging ganun. Teka lang. Hindi ko naiintindihan kung ano ang problema niyo sa kwento mo. Sabihin mo na kasi, babe. Ito na, teka lang. Diba? Nag-lesson nga po si Sir Jed. Pagkatapos nun, nagsama kami sa tabakalera. Ang usapan namin, Be, hindi ba sasakit tiyan mo dyan? Kailangan ko kasi na maraming pagkain para lumaki ang katawan ko. kumain siya ng kumain. Pagkatapos niya pa kumain, dumaretso ito upang matulog. Nang matulog sa di komportableng posisyon. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang inubo. Dagdag pa nito, kwento sa akin ng isa pa naming kaibigan, sumasakit rin daw bigla ang kanyang tiyan. Tapos, habang klase, bigla-bigla ring sumasakit ang kanyang dibdib kung saan siya'y nahihirapang huminga. Sumunod na araw, nawawalan na siya ng boses, nangihina at masakit raw ulit ang kanyang tiyan. Mayroon pa ngang oras na muntik siyang magsuka sa hagdanan. Hanggang sa tuluyan na siyang nagsusuka araw-araw. Sunod-sunod itong nangyayari. Ano kaya sa tingin mo ang kanyang sakit, sir? Bago sa lahat, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi naman ako doktor. Pero narinig ko yung mga sintomas nyo, una kong inakala na simpleng acid reflux lang o GER. Pero sa tingin ko, mas seryosong kondisyon pa ito. Ha? Paano po nangyayari yun? Pareho kasi silang nangyayari sa digestive system natin. Pero, ang GER, na-experience naman natin paminsan-minsan. Pero kapag patuloy-tuloy ang sintomas, ito ay nagiging GERD or GERD. Jern! GERD as in gastroesophageal reflux disease. Mamatay ba ako? Mawaan ko ba siya? Pero huwag kayong mag-alala. Kasi ang GERD hindi naman nakakamatay o nakakahawa. Pero ganito kasi yun. Ang GERD, nakukuha mo sa pagkakain ng mamantika at maasim na pagkain na pinapaluwag niya ang valvula o ang tinatawag natin na lower esophageal sphincter. Habang ang stress at maanghang naman na pagkain ang nagpapadami ng asido sa ating tiyan. At kapag mabigat ang timbang at agad kang hihiga pagkatapos mo kumain, naipit ang iyong tiyan kaya ang asido ay madaling tumatapon pa itaas sa iyong nalalamunan. Nakukuha mo rin ang GERD sobrang pagkain ng matatamis. Kaya ang lahat ng ito ay maaaring dahilan ng GERD. Ngunit hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan nyo lang maging fit. Ano ang fit? Maging physically fit. Ito lang naman ang kailangan mong gawin para malunusan at maiwasan. Una, ang pagkontrol sa pagkain tulad ng pag-iwas sa malalaking porsyon, lalo na sa mamantika, maasim at maanghang. Sunod ay malusog na pamumuhay tulad ng pagja-jogging. Nararapat din suriin ang nutrisyon upang malaman kung ikaw ay nasa tamang direksyon. Importante rin humingi ng tulong sa doktor. At ang pinaka-importante ay ang disiplina sa sarili. Dahil kailangan mong sumunod sa tamang gawain para tuluyang gumaling. Pero huwag niyong kalimutan, isa akong personal assistant. Kaya hinihikayat ko kayo na pumunta sa doktor. Magandang umaga, Doc? Magandang umaga.